Samantala, sa ibang balita, plano ni Senator Edgardo J. Angara na maghain ng panukalang aamyendahan ang ilang inirereklamong probisyon sa cybercrime law sa Lunes. Kahapon naman, isang grupo ng mga vloggers ang naghain ng ika-10 petisyon kontra sa bagong batas. May news to go si Jam Sisante. Tayo pa naman ang social media capital, pero itong si Mr. Aquino nag-declare ng virtual martial law. Yan na raw ang nararanasan ng bansa sa pagkakaaproba sa Cybercrime Prevention Act. Ayon sa 18 blogger na naghain ng ika-10 petisyon laban sa kontrobersyal na batas. Tulad ng mga naunang grupo, tinutulan nila ang probisyon ng batas laban sa online libel at ang mas mataas na parusa rito kumpara sa revised penal code. Gayon din ang probisyon na nagpaparusa sa mga tumutulong sa pagsagawa ng cybercrimes. Magdudulot ito ng chilling effect sa mga kababayan natin at hindi na magiging ganun kalaya. Patuloy po ang malayang pamamahayag po ng ating mga netizens. Patuloy ang malayang pamamahayag po ng ating media. Patuloy po ang puri at kritisismo sa ating gobyerno. Lahat po ay malaya po. So, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng martial law. Sinabi na ni Senador Edgardo Angara na balak niya maghain ng panukalang amyenda sa batas para ipantay ang parusa ng online libel sa parusang nakasaad sa revised penal code. Sinabi niyang aamyendahan na rin ang probisyong nagbigay kapangyarihan sa Department of Justice na mangharang ng access sa computer data. Personally, I would recommend that we ask the Secretary of Justice when promulgating the rules and regulations to suspend the exercise of this power in the meantime before the Supreme Court, either before the Supreme Court decides on this particular issue or the Congress passes the amendatory law. Patuloy naman ang pag-hack sa ilang government website. Tinangka rin daw targetin kaya bumagal ang Project NOAA website ng DOST na nagbibigay impormasyon pa naman kaugnay ng masamang panahon. Habang nakikipag-away ka doon sa mga gustong pumasok, no, kailangan putulin mo yung mga communication lines, no, para ma-secure yung pakikipag-away mo. Pero yung mga programmers natin, mga engineers natin sa DOST ay alerto kahit madaling araw. Itinanggi naman ng Anonymous Philippines na sila ang nasa likod nito dahil alam daw nilang ikapapahamak ito ng ating mga kababayan. Pero dahil ang grupo ang umaming nasa likod ng unang pangahak sa ilang website ng gobyerno kasama ang website ng Pangulo, na-trace na ng NBI ang kanilang Internet Protocol address na nagsasaad ng data source. Natuntun umano ito sa mga computer sa Las Piñas, Pasig at Makati. Bilang pagsunod po sa direktiba ng ating Secretary of Justice, ang NBI po ay patuloy na iniimbestigahan at tinutugis ang mga hacker na ito upang ma-identify natin sila at masampahan po sila ng karampatang mga kaso. Jam Sisante, GMA News.